Salamat sa okay, oo. Nakalimutan ko na yung recording. Buti na lang may nag-send. Okay, thank you. So, kaya nga mahalaga mga kapatid na tignan natin na kung ano ba talaga yung nais ng Diyos bago tayo humingi ng ating pangangailangan. Yung mas mahalaga kaysa sa ating mga needs. Ano yon? Yung kingdom of God. Sapagkat iyon ang kailangan ng mundong ito na bumagsak sa kasalanan. Distorted na ang needs ng tao. At nakita natin sa last time nung tayo ay nag-aral, nakita natin ito yung malaking pagkukulang ng maraming mga prayer groups o sa mga churches. Minsan, ang laging content ng prayer natin, puro yung mga needs natin. Diba? Pero nakakalimutan natin yung instruction ng Panginoon na uunahin ninyo, utmost priority, yung pagdating ng kaharian ng Panginoon, sapagkat ang kaharian ng Panginoon ang solusyon sa problema, sa lumalalang problema ng ating society at ng buong daigdig. Okay. So sa ngayon, dadako tayo doon sa panibagong paksa at ito na po yung gusto nating lahat. Ito yung madalas natin na ipag-pray sa Panginoon. Okay, yung part 5, yung give us this day our daily bread. Okay, so finally, ito na yung lagi nating nire-request. Nagja-jump lagi kagad tayo rito pag tayo nagpipray sa Panginoon. Pero nakita po natin ito, yung paghingi sa ating mga pangangailangan ay secondary lang. Secondary lang doon sa kaharian ng Diyos. Okay? Kasi mas mahalaga yung kalooban ng Diyos. Mas mahalaga na pagharian muna tayo ng Panginoon bago tayo humingi ng ating pangangailangan. Okay, so ito pong give us this day our daily bread. Ito pong daily bread na to mga kapatid ay hindi lamang po ito limited doon sa atin pong mga araw-araw na pagkain. Ito po ay tumutukoy sa lahat ng pangangailangan natin sa buhay na ito upang tayo ay mabuhay ng maayos. Okay? So ibig sabihin, mula ito sa ating kailangan natin ng yung pagkain natin ng ating pamilya, yung sustenance, kailangan din natin ng kalusugan, kailangan din natin ng kagalingan sa ating karamdaman. Marami tayong pangangailangan, no? Pagliligtas, lahat ng ito, nakapaloob ito sa tinatawag na our daily bread. Okay? Kaya nga ito ay secondary lang. Top priority yung kingdom of God. Ngayon, sa prayer na ito ay ini-stress ng Panginoon yung dependence natin sa Kanya. Dependence natin sa provisions ng Panginoon in His divine providence. Sa Kanya natin hihingiin, inuutusan tayo ng Panginoon na hingiin natin sa Kanya. Bagamat alam na ng Diyos, sabi nga sa may prayer, di ba? Alam na ng Diyos bago ka lumapit sa Kanya. And yet, nire-require niya tayo na manalangin ka at hingiin mo ang pangangailangan mo. For what purpose? Para ipakita natin na yung ating dependence sa Kanya, na hindi natin kayang mabuhay without Him. Na kulang ang ating lakas, we are insufficient in ourselves. Kailangan natin siya. Sapagkat siya ay nagbibigay ng mga pagkain natin, siya ay nagpapasikat ng araw, siya ay nagbibigay ng hangin, siya ay nagbibigay sa atin ng tubig na may inom, siya ay nag-iingat sa atin, at sa lahat ng pangangailangan natin, siya ang pinagmumulan. Okay? So nais ng Panginoon na tayo ay maging dependent sa Kanya. At nakita natin mga kapatid, ito pong talatang ito na give us this day our daily bread, hindi po ito bagong konsepto. Ito po ay hango na rin sa kasaysayan ng Israel nung sila po ay nasa wilderness journey pa. Kung alam po ninyo, kung kayo po ay nagbabasa ng Old Testament,
nung inilabas ng Diyos ang kanyang bayan sa wilderness, ang dami po nun, no? Almost 2 million sila noon na lumabas. Biruin mo, mga kapatid, sila po ay nagpaikot-ikot sa wilderness. Alam niyo po ba kung ano yung wilderness? Disyerto. Wala po doong shopping mall doon. Walang tindahan doon. Walang farming site doon. Walang tubig doon. Napakainit. Tapos ang daming mga poisonous snakes, mga scorpions, mga nakakatakot po doon kung wala yung patnubay ng Panginoon. And yet, 40 years nandoon sila, ni hindi man lang napudpod ang kanilang mga kasuotan, pati yung kanilang sandalyas. Isipin nyo, sa wilderness, saan kukuha ang Diyos ng pagkain? Kaya kung nabasa po ninyo yung Old Testament, especially in Exodus and the book of Numbers, makikita nyo doon kung papaano nag-provide si God ng pagkain nila araw-araw for 2 million people, miraculously. In other words, mga kapatid, tayo ay kung papaano sila doon sa Old Testament ay wala silang inang ibang aasahan kundi ang Diyos. Yun din ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon sa New Testament, kaya ibinigay itong kautusan na to na give us this day our daily bread. Sapagkat ang tao, meron siyang tinatawag na self-reliance. Alam niyo ba ang tao madiskarte yan eh. Ang tao, lalo na po yung sinful man, huli niya ng tatawagan ng Diyos. Gagamitin niya muna lahat ng kanyang lakas, lahat ng resources niya, lahat ng pwede niyang lapitan bago siya lalapit sa Panginoon. Okay? So yun po yung tinatawag na self-reliance. Dito po, tinuturuan tayo ng Panginoon, tayong mga tinubos niya, tinuturuan tayo na ibigay natin yung full reliance natin sa providence ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan. Kasi iyon ang reality. Okay? Ang reality, mga kapatid, hindi ito nakikita ng natural man, ng ordinaryong tao. Ang reality, o yung tinatawag na heavenly reality, ay ang nakakita lamang noon ay ang mga anak ng Diyos, yung mga tinubos niya, tulad natin. Okay? So, kaya tayo lumalapit sa Kanya kasi we are assured in us, through the Holy Spirit, we are assured of the reality of the presence of God at siya yung pinagmumulan ng lahat ng bagay. That is a reality. Okay? Kaya napaka-importante nitong panalangin na binibigay ng Panginoon sa atin. Okay. So ngayon, nakita naman po ninyo yung kwento sa Exodus. Ito po, makikita ninyo na dumating yung tagpo na matapos lang lumabas ng Egypt, nagutom sila, and then nagreklamo sila kay Moses, Moses, nilabas mo po kami sa Egypt para patayin lamang dito sa wilderness, sa gutom. Sabi niya gano'n, sabi ng mga tao, no? Nakita nyo ang tao, napaka-naturalistic. Tayo rin, ganun din po tayo dati, nung wala pa tayong pananampalataya. Napaka-naturalistic natin. Ano po ibig sabihin ng naturalistic? Ikaw ay tumitingin ka lang by your eyes. Nag-ooperate ka lang sa yung 5 senses. Ayun po yung natural man. Hindi niya nakikita yung supernatural. Hindi niya nakikita si God. Tayo, mga kapatid, hindi na po tayo natural man. Tayo po ay supernatural. Spiritual man na po tayo ngayon dahil sa Espiritu Santo sa atin. Okay, so tayo ang nakakita ng mga supernatural things through the eyes of faith, samantalang ang natural man, nakatingin lang sila sa material na bagay. Sa mga bagay na nahihipo nila, nakikita nila at naririnig nila. Ganun lang ang natural man. So, dito po sa may kwento ng Exodus, importante po itong kung may pagkakataon kayo, basahin ninyo yung Exodus chapter 16 para lubusan ninyo makilala ang Panginoon.
So dito, nasa crisis ang Israel. Walang pagkain. Nasa wilderness sila. Walang ibang pagkukunan. And then nag-complain sila. Pero ang Panginoon, hindi sila pinatulan sa kailang complain. And yet, ito ang sabi ng Panginoon sa kanila. Okay? O sige, bukas, sabi ng Panginoon, papaulanin ko ng tinapay mula sa langit, magpapaulan ako ng tinapay sa inyo. At lahat daw ng mga tao ay lalabas sa umaga, sa madaling araw, para kumuha sila ng kanilang tinatawag na day's portion. Kung ano lang yung sakto sa pangangailangan nila araw-araw. At ang sabi ng Panginoon, ang purpose ng Panginoon, patandaan po natin ang Diyos natin is a God of purpose. At ito po yung purpose niya, that I may test them. Magpo-provide si God ng pagkain niya and yet kasama yung testing. Manonood ang Panginoon sa puso ng kanyang mga tinawag. Titignan niya. Isipin nyo, no, ang Israel dati, for the longest time, they stay in the land of Egypt for 400 years. Na-assimilate nila lahat ng kultura ng Egypt. And yet, after 400 years, hinango sila ng Panginoon. Okay? Para dalhin sa lupang pangako. Pero sa ngayon, nasa wilderness sila. At ito yung instruction ng Panginoon. O sige, bukas magpo-provide ako miraculously. Uulan ng tinapay sa langit. O, di ba? Miraculous yun eh. Yung mana na tinatawag. Bread from heaven. That I may test them. Kung susunod sila sa aking mga tagubilin or instruction. Okay? So ano po yung, so far, ano po yung nakikita natin dito? May instruction ng Panginoon. Ang Diyos, hindi lang siya basta nagbibigay ng pangangailangan natin. May instruction si God. Meron siyang role, meron siyang law na pinaiiral sa pagbigay niya ng ating daily providence. Ito yung nawawala minsan sa atin, no? Minsan hingi tayo ng hingi, pero dahil hindi natin alam yung law ng Panginoon, nawi-waste natin yung mga provisions ng Diyos. Okay, so, okay, punta po tayo sa next na slides. Sabi niya, araw-araw kayo mangunguha nito, tuwing umaga. Kailangan lalabas kayo tuwing umaga kasi pag sumikat na yung araw, tunaw na yan. Kaya ang gagawin ninyo, gigising kayo ng maaga, ang tamad, walang kakainin, di ba? Ibig sabihin, kailangan kang gumising ng maaga kung gusto mong kumain kasi walang market doon. Okay? So, gigising sila madaling araw, mangunguha sila ng mana, pagbaba ng ulap sa lupa, pag-angat ng lupa, ang dami ng tinapay. Okay? Ang lasa daw niyan parang pinipig na may honey. Okay? And then, araw-araw kayo mangunguha niyan. Pero, sa ika-6 na araw, doble ang makukuha ninyo. Bakit doble? Kasi pagdating niyan sa ika-7 araw, wala kayong makukuha. Bakit? Ano ba yung sa ika-7 araw? Sabbath day. O, kita nyo, no? Ang provisions ng Panginoon, merong kasamang law Tuturuan niya yung mga anak niya na sumunod sa Kanya. Tuturuan niya yung mga anak niya na mag-rely sila sa Diyos, sa providence ng Diyos, kaysa sa mag-rely sila sa kailang sarili. Nakita niyo yung yung kwento nito, mga kapatid. Balikan niyo po sa Genesis, sa Exodus chapter 16. Makikita niyo dito yung problema ng tao. Kitang-kita natin yung problem of man, magpahanggang ngayon nakikita natin yung sinfulness ng tao. And this is what the Lord has commanded. Mag-gather kayo ng inyong pangangailangan, kada isang tent sa loob ng isang pamilya, kukuha kayo ng 1 omer. Kung nakikita yung sidlan, parang tapayan yan, pupunuin nyo yun ng mana. Yung sapat lang sa inyo. Kasi pag sinobrahan mo, sabi ng Panginoon, huwag kayong kukuha ng sobra. At huwag din kayong kukuha ng kakaunti.
Nakita niyo yung kwento nito dahil nga ang tao, no, yung alam mo yung wala ang Diyos sa puso niya, nasanay siya na dumiskarte sa sarili niya, yung iba, kumuha ng marami. Yung iba naman, kulang ang kinuha. Pero, sakto lang sa kanila. Yung kumuha ng marami, inuod yung excess. Yung kumuha naman ng kaunti, hindi rin siya nagkulang. Ano yung principle na nakikita nyo doon? Ang Diyos, sapat ang kanyang binibigay sa kanyang mga anak. Alam nyo mga kapatid, ano? Ang Diyos natin nagkikir sa ating lahat. Alam niya yung pangangailangan nating lahat. Alam niya na kailangan natin ng pagkain, kagalingan, kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin ng marami tayong pangangailangan. Alam ng Diyos yun eh. Hindi siya bingi, anak niya nga tayo eh. Kaya lang, ang Diyos, meron siyang principles na tinuturo sa atin. Meron siyang batas sa pagpapairal. Yung matuto kang magtiwala lang sa Kanya, hindi dun sa lakas mo. Kaya nga ito nga, no, yung tinatawag na reliance sa Diyos, sa pang-araw-araw mong pangangailangan, na sasabihin mo sa Panginoon, Lord, sapat ang biyaya mo sa akin sa bawat araw. That's a good confession. Huwag yung sasabihin mo, huwag ka magko-complain, Lord, kulang naman, ganito. Lord, sapat. Hindi magbubulaan ng Panginoon. Okay? Alam ng Diyos. Kaya minsan tayo nagkukulang, bakit marami mga Kristiyano babad sa utang? Kasi nga, nawi-waste niya eh. Hindi niya alam yung principle ng blessing ng Diyos. Hindi niya alam ang principle. Akala niya pag meron siya, sige, nawi-waste niya sa mga bagay na hindi naman relevant para sa pangangailangan niya sa bawat araw. Utang dito, utang doon, nababaon sa utang. Akala nila yung utang blessing. Maraming ganun, ano? Matuto tayong mabuhay araw-araw. Kung ano, matuto tayong mabuhay ayon lamang sa provisions ng Panginoon. Pag hindi, kunyari, huwag tayong magmamadali. Marami sa atin nagmamadaling yumaman eh. Nagmamadali na magkaroon ng magandang cellphone. Nagmamadali na magkaroon nga kahit na ipangutang. Alam nyo, ang isang bagay na hindi ko maintindihan, katulad ito ginagawa to ng mga unbeliever dito sa amin eh. Pagkapistahan, pinangungutang nila. Magpapakain sila sa mga tao, utang. So pagkatapos ng piyesta, baon sila sa utang. Hindi ko maintindihan yung principle na yun. Ba't yung pangungutang? Eh kung wala kang panghanda, di wala. Di ba? Meron pa nga iba, magbe-birthday lang siya, kailangan may handa. Kailangan nga ba talagang may handa pag may birthday ka? Di ba? Kung meron sanang excess, okay lang. Pero pag wala, huwag kang mangungutang. So may mga ang tao meron siya mga maling prinsipyong na itatag sa buhay niya, which is dapat na mai-correct ito. Okay? So matuto tayo na mabuhay araw-araw, iwasan natin yung utang ng utang. Okay? Kasi pag akala mo ang utang blessing, no. Pagdating ng panahon, mapaparalyze ka sa dami ng utang patong-patong. Ang pinagbabayad mo ng utang, utang din. Okay? Mababaon ka nun. So matuto tayong mabuhay on a daily basis ayon sa provisions ng Panginoon. Sapat yan kapatid, maniwala ka. Sapat yan, hindi nagkukulang ang Panginoon. Dito pa lamang sa prinsipyo na to, kitang-kita na natin eh. Yung kumuha ng kaunti, hindi nagkulang. Yung kumuha ng labis, hindi rin sumobra. Sapat. Kung ano yung dineclare ng Diyos na pangangailangan ng bawat isa sa mga anak niya, alam niya eh, lahat. Hindi nagkulang. Sapat. Kaya magandang maging bokabularyo natin to kapatid. Sapat ang biyaya ng Diyos sa atin araw-araw. Siguro kailangan lang natin disiplinahin yung ating mga sarili. Okay? Sometimes we go beyond sa provisions ng Panginoon. We go beyond. Okay? Minsan, pambili lang ng kapritso, papangutang mo. Kaya tuloy, nangyayari sa atin? Nagsasuffer din tayo sa consequences. Okay? Dahil wala tayong discipline pagdating sa mga provisions ng Panginoon. Okay? When they measured it with an omer, he who gathered much had no excess, and he who gathered little has no lack. Every man gathered as much as he should give. So,
Isa yan sa mga principle. Pangalawa sa mga itinuro ng Panginoon as testing sa kanila. Una, ito yung testing, o kumuha lang kayo ng sakto ninyo. Pero dahil yung mga tao sigurista, kumuha ng marami yung iba kumuha ng kaunti. Pero nakita ninyo, hindi mo po pwedeng, hindi mo ka pwedeng lumagpas sa limit na binigay ng Diyos sa bawat sa atin. Na-break nila yan, yung law na yan ng Panginoon. Pangalawa, nagbigay uli ang Panginoon. Okay, kumuha kayo niyan araw-araw. Pero sa 6th day, doble ang inyong makukuha, hindi uuudin. Ganun ang ginawa nila. Kumuha sila on the 6th day. Doble. Hindi inuod. Pero meron talaga mga pasaway . Sabi ng Panginoon, walang lalabas ng 7th day kasi diniklear ko na Sabat, magpapahinga kayong lahat. Wala kayong makukuha niyan sa labas. Pasaway, maraming pasaway. Kahit na Sabat, nagtatry pa rin na akala niya sobra siya, akala niya makakaano siya, hindi. Alam niyo, nasanay tayo sa buhay ng disobedience . Pero if we live according to the Sabbath and providence of God, na magre-rely ka na sufficient ang biyaya ng Panginoon, mag-rest ka in confidence sa kanyang kapangyarihan na siya ang provider mo. Mag-rest ka. Alam nyo ba, design ng Diyos na tayo ay magtatrabaho 6th day, in the 7th day, magpapahinga ka. Kasama sa agenda ng Diyos sa atin yung kapahingaan. Kapahingaan ng physical, kapahingaan ng spiritual, kapahingaan mental, kapahingaan sa lahat ng aspeto. Kailangan natin mag-rest. Buong buhay natin, every sphere of life, kailangan mag-rest. Dinisign ni God yan na ganyan . Pero tayo, dahil nga sigurista tayo, kanya dahil marami kang nautang, gusto mo magtrabaho, mag-overtime, kahit na Sunday, hindi ka dadalo ng church para lang makabayad ka ng utang mo, nag-overtime ka. Akala mo, makagain ka doon. Hindi. Sapat na yung biyaya sa'yo ng Panginoon in 6 days. Sapat na yon. Nagpagod ka lang, na-disobey mo pa ang Panginoon. Okay. So, discipline lang to mga kapatid. Matuto tayong mag-rely. Ito ay binabali ng Diyos sa principle nito, binabali ng Diyos yung tinatawag na self-reliance ng tao. At matuto tayong mag-rely completely sa divine providence ng ating Diyos. Okay? So, yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Next. So, kaya nga ang sabi po sa mga talatang ito, sa Deuteronomy chapter 8, all these commandments that I am commanding you today, you shall be careful to do, that you may live and multiply. Mga kapatid, nais ng Diyos na tayo mabuhay. Nais ng Diyos na tayo ay mag-multiply. Lumawig yung ating buhay. Nais ng Diyos na mag-prosper tayo, pati mga anak natin . Kaya lang kung sa paraan natin, and we disobey God sa paraan natin, hindi mangyayari yan. Kasi ang principle ng buhay ay nag-ooperate hindi sa terms natin, kung hindi sa term ng Diyos natin. Siya ang nag-dictate, siya ang nag-decree ng lahat ng bagay patungkol sa buhay natin. Siya ay nagpapasikat ng araw, siya ay nagbibigay ng hangin, siya ay nagpapaulan, siya ang nag-maintain ng lahat ng bagay, ang nagpapatubo ng mga pagkain. Sa kanya galing lahat yan. Yung multiplication ng mga hayop na kakain natin, galing sa kanya lahat yan. Yung lakas natin para makapaghanap buhay, galing sa kanya. Kaya dapat matutunan natin, kung tayo man ang katrabaho, matutunan nating mag-obey sa Diyos natin. Kaya nga ito yung instruction . All the commandments that I am commanding you today, you shall be careful to do, that you may live and multiply. Gusto ng Diyos na mabuhay ka. Gusto ng Diyos mag-multiply ka. And go in and possess the land. Ibig sabihin, ma-inherit mo yung mga promises ng Diyos. Gusto ng Diyos yun . Which the Lord God swore to give to your forefathers. Verse 2, you shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years,
that He may humble you. So nakikita natin yung mga testing ng buhay, dumarating yon as part ng para makita ng Diyos yung laman ng puso natin. Hinahumble tayo ng Panginoon. Minsan talagang disenyo yon, nadadaan tayo ng crisis. Part iyon ng pagdidisiplina ng Panginoon sa atin para matuto tayo mag-rely sa Kanyang kapangyarihan at magtiwala tayo na sumunod sa Kanyang mga salita. 'Di ba? Yung mawala yung ating mga palagay sa sarili na parang kaya mo by yourself. Yung self-reliance. Na makita mo ang sarili mo that we are sufficient in ourselves and we need the Lord. Na ang buhay natin ay nag-govern by God. Sapagkat ang Diyos, siya yung nagtakda ng principle of life. Siya yung nag-decree ng buhay natin at ng kabuhayan natin. Nasa decree ng Diyos yan eh. Kaya matuto tayo mag-obey. So, that He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandment or not. And sometimes, mga kapatid, pag hindi natin nakikita yung purpose ng testing ng Panginoon, na ang Diyos pala ay nanonood sa puso natin, titignan niya, minsan paladaanin ka ng Diyos sa krisis, sa iba't ibang klaseng problema, panonoodin ka ng Panginoon kung ikaw ba ay loyal sa Kanyang salita o hindi. Okay? He humbled you and He let you be hungry and fed you with manna which you did not know. Araw-araw for 40 years, yun ang pagkain nila. Siyempre naumay din sila. Diba? Pero wag nating ugaliin yun yung katulad ng Israel na umay sila sa provisions ng Diyos, nagmaktol na sila. Iyan na naman, mana na naman. Mga kapatid, masiyahan tayo kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Huwag tayo magko-complain. Yung discontentment natin sa buhay ang nagpapakita ng ating unbelief sa Diyos. Amen po ba? Uulitin ko, yung discontentment natin sa provisions ng Diyos sa atin ay nagpapakita ng ating unbelief at hindi pagtitiwala sa providence ng Diyos. That He might make you understand. Ito yung importanteng lesson, mga kapatid. Kaya tayo pinapadaan ng Diyos sa mga crisis, ito ang sabi niya. That He might make you understand. Para daw maunawaan natin yung mahalagang principle. Ano yon? That man does not live by bread alone, but by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. Ano yon? Ano yung everything that proceeds out of the mouth of the Lord? Of course, yung mga instructions niya, yung tinatawag nating the law, word of God. Yung mga salita ng Diyos, yung instruction niya, law yun eh. Anong klaseng law yun? Principles of life. Kung papaano tumatakbo ang buhay na dinetermine ng Diyos. Uulitin ko, hindi tayo ang nagdedetermine ng buhay natin. Ang buhay ay hindi tumatakbo sa terms natin o sa dictation natin. Ang buhay ay umiinog sa kamay ng Panginoon at sa principle ng buhay na itinuro niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, His instructions, or His law word. Sabihin nga po ninyo, law word of God. Lahat ng salita ng Diyos is batas. Hindi lang yan basta word of God. It is law. It is a law. It is a principle. For example, sinabi ng Panginoon, ang nagpapakababa ay tinataas at ang nagmamataas, binababa. That is a principle. Principle ng buhay yan eh. That is a law word of God. Okay. At ito pong lesson na ito, itong principle na ito na tinuro ng Panginoon, inulit siya ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 4:4. And I do believe, very familiar kayo sa lahat ng ito. Okay? Uulitin ko sa may Matthew 4:4, anong pagkakasabi about the principle of life? Man shall not live by bread alone. Kasi ang naturalistic man,
Nakatingin lang sila sa natural things. Pagkain lang. Hindi nila nakikita si God. Hindi nila kailangan ang words of God na mag-rule sa buhay nila. Hindi nila kailangan ng instruction ng Panginoon. Ang nakakaunawa lang ng mga bagay nito na ating pinag-uusapan ay ang mga hinirang ng Diyos. Yung mga tinubos niya. Yung mga niligtas niya. Kaya kung kabilang ka sa mga tinawag ng Panginoon, may intindihan mo yung principle nito. Our lives is governed by the law, words of God na tinatawag na the principle of life. May principle si God sa pagpo-provide niya ng mga pangangailangan natin. Amen po ba? May principle ang Diyos. Hindi lang siya basta bigay ng pangangailangan natin. Tinuturuan niya rin tayo na sumunod sa kanyang mga salita. Okay, so this is very important mga kapatid. Uulitin ko, ang tao ay hindi nabubuhay lamang. This is very important na principle. Hindi lamang pagkain ang nagsusustain sa atin. Ang pagkain, pag kumain ka, maya-maya gutom ka na uli. Pero yung Word of God, yung instruction ng Panginoon, yun yung nagbibigay talaga sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen? Kailangan natin yung salita niya. Yung hanggang sa matuto tayo na ang buhay natin is entirely governed by God. Amen? Okay. So ngayon, meron sa New Testament, siguro kayo ay very familiar sa mga miracles na ginawa ng Panginoong Yesus. Maraming miracles ang ginawa ang Panginoong Yesus. Isa na rito yung nagpakain siya ng 5,000. Ngayon, tignan nyo rito kung paano yung principle yung natural man versus spiritual man. Okay. Siyempre, si Jesus, kasama niya yung mga alagad niya at andito yung libu-libong mga tao na pinakain niya. Tignan po natin yung principle na yon. Paano ito nag-transcribe sa kwentong ito. Okay, so nasa sila, sabi ni, tumingin si Jesus, sabi niya gano'n na nakita niya ang daming crowd and then tinanong niya si Philip. Siyempre yung mga alagad niya, tulad nito ni Philip, siyempre mga baguhan pa sila, sinasanay pa lang sila ng Panginoon na tumingin sa kanyang kapangyarihan. Yung hindi pa gaanong revealed si Jesus Christ sa kanila as God. Hindi pa revealed sa kanyang mga disciples sino talaga si Jesus. Okay? So dito sinubok siya ng Panginoon. Sabi niya kay Philip, Philip, saan tayo bibili ng bread para sa gantong karaming mga tao para makakain sila? So sabi rito, he said this to test him, for he himself knew what he would do. Alam ng Panginoon, and yet tinanong niya para turuan din ang kanyang mga alagad. And at the same time, magpakilala siya sa kanila kung sino talaga siya. At sa atin din mga kapatid, no? Alam nyo, pag tayong mga Kristiyano, nag-aasta rin tayong parang mga natural man lang, na hindi natin nakikita si God sa tuwing mga provisions niya sa atin, sa araw-araw niyang pagpo-provide ng pangailangan natin, and then hindi pa nare-reveal si Christ, kung sino si Christ sa atin, may malaki tayong problema. Wala tayong pinag-iba sa mga taong ito. Okay, so importante yung lesson na to, listen very carefully. Okay. So ngayon, and then may dinala silang bata na may dalawang ilang tinapay ba yun? 5 yata yun. And then yung dalawang isda na i-multiply para mapakain yung libo-libo, sobra-sobra pa. So doon ay ipakita ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, na ipakita niya sa mga alagad niya kung sino siya. Siya si Jesus, He is Lord. He is Lord over provisions. Hindi lang siya isang great teacher, He is Lord. Okay, so isa yun sa pagpapakilala ng Panginoon sa kanila.
And then, alam nyo ba, after ng incident na ito, so tuwang-tuwa yung tao kasi paano nangyari yun? Nag-multiply yung pagkain, napakain ng lahat na busog. Sobra-sobra pa. Ngayon, dahil sa pangyayaring iyon, tignan niyo yung remarks ng mga natural man, yung mga tao. Sabing ganon, therefore, when the people saw the sign which he had performed, and they said, this is truly the prophet who is to come into the world. Jesus, so nakikita, kilala siya ni Jesus eh. Jesus, perceiving that they were intending to come and take him by force to make him king, withdrew again to the mountain by himself alone. Tumalilis ang Panginoong Yesus kasi nakita niya, iba na yung gagawin ng mga tao. O hindi ba? Sa mga tao, sa mga natural man, ito yung gusto naming presidente. Ito yung gagawin naming hari. Kasi makapagbibigay ito ng pangangailangan naming material araw-araw. Hindi na problema ang krisis. May pagkain na kami. Kahit di kami magtrabaho, basta ito yung king natin, marami ng supply. May kapangyarihan siyang i-multiply. So nakita mo yung attitude ng natural man. Nakatingin lang sila doon sa himala. And then, tumalili si Jesus. Hanggang sa itong mga taong ito, hinanap-hanap siya, magdamag, hinanap nila si Jesus, inabangan nila kung babalik ba doon sa may hanggang sa kinabukasan si Jesus, nagpunta siya ng Capernaum, sumunod din yung mga alagad niya. Hindi rin naman alam ng mga alagad niya kung saan nagpunta si Jesus, nagbaka sakali lang sila, sumakay sila ng bangka, nakarating sila ng Capernaum, nakita nila ang Panginoong Jesus. Yung mga taong ito, kinabukasan din, dahil nga, eager sila na gawing hari si Jesus, sumakay rin sila ng bangka, hinanap nila si Jesus, hanggang sa natagpuan nila sa may Capernaum ang Panginoong Jesus. Alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Jesus sa kanila? Kasi nung pagdating nila doon, Lord, sabi ng mga tao, Lord, nahanap ka namin eh, hindi ka namin makita eh. Andito ka lang pala. Alam mo, ang ginawa ng Panginoong Jesus, talagang direct to the point, nirebuke sila ng Diyos. Sabi ni Jesus, ito ang sabi niya sa kanila. Jesus answered them and said, truly, truly, I say to you, you seek me not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled. Anong signs yun? Sila, after lang sila doon sa may, yung pagkain na nagmumultiply. Kaya nila gustong maging hari si Jesus kasi yung tinapay nagmumultiply. Pero wala yung kanilang faith doon sa person, sino yung gumagawa ng himala na yon. Hindi nila nakikita na si Jesus is Lord. As the Messiah, yung promised Messiah. Kaya mahalaga mga kapatid, eto, this is very important na principle sa mga provisions ng Panginoon. Huwag lang tayo hingi ng mga material things o physical things na kailangan na natin sa Diyos. Alam naman ng Diyos, sabi nga ng Panginoon, alam naman niya. Alam niya na yan. Bago sabi niya, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pinag-aralan natin yan last week. Alam ng Diyos na kailangan natin yan. Pero mas higit na nais ng Panginoon na makilala mo si Jesus na nagpo-provide ng mga bagay na yon personally. Amen po ba? Sige nga. Ilang taon na kayong Kristiyano? Ilang taon na kayo nagpe-pray kay Lord? Nakikilala nyo na ba si Jesus? Yung lordship niya? Nakikilala mo na ba talaga, kapatid? Yung kanyang ginawa? His person and His works? Ano ba talagang ginawa niya sa atin? Kasi mga kapatid, diyan nakasalalay yung ating future. Responsibility natin mga kapatid na kilalanin ang Panginoong Yesus kung sino talaga siya at kung ano ba talaga yung ginawa niya para sa atin. Ito yung malaking missing sa ating panganalangin. Puro tayo hingi ng pangangailangan natin. Unang-una, isang sablay na natin. Hindi natin na-mention yung kingdom ni God.
Hindi man lang natin pinagpipray yung thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kasi hindi natin alam yung application nun. Pangalawang sablay, hindi natin sinisik sa mga provisions na binibigay ng Panginoon. We do not seek yung na makilala si Jesus personally. Kung sino siya talaga. As God. Ano ang kapangyarihan na available para sa mga tao na kakilala sa Kanya? His person and His works. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, truly, truly, I say to you, you seek me, not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Ang daming Kristiyano na ganito. Naturalistic. Natural mind pa rin ang umiiral. Mga kapatid, kayo ba kontento na humihingi lang kayo ng pangangailangan niyo sa Panginoon? And yet, hindi kayo nagsisikhay na hanapin kung sino talaga si Jesus, yung nagbibigay, nagsusustain sa atin, yung nag-iingat sa atin, yung ating Panginoon, sino ba talaga siya sa buhay natin? Responsibility natin yan eh. At dapat natin siya makilala ng lubusan. Yung deity ni Christ, sino talaga siya? Ano ba yung pag-asa na meron talaga tayo sa Kanya sa hinaharap? Alam na ba natin talaga ng lubusan kung ano talaga yung ebanghelyo? Alam na ba talaga natin yung pinaka-climax ng pangako niya sa atin? Marami tayong dapat alamin eh. Pero kontento na tayo na mahingi natin kung ano lang yung kailangan natin, mga earthly things na kailangan natin. That's the problem. Ako kapatid, huwag niyo ako may misinterpret ha. Hindi masama na humingi sa Diyos ng pangailangan natin. Pero kung puro material things lang ang inihingi natin sa Diyos at hindi tayo nagsisikhay na makilala siya personally, ano ba yung kalooban niya, ano ba talaga itong gospel na to, ano nga ba yung mga pangako na kapaloob sa kanya mga sinasabi, at ano nga ba talaga itong kaharian niya, at ano nga ba itong glory, itong ultimate na ating tatamuhin sa Panginoon. Pag hindi yun kasama sa agenda ng ating panalangin, malaki ang sablay ng ating panalangin. Sorry po, mga kapatid. Hindi po ba? Sa dinami-dami ng mga nagpipray, nababanggit ba yung sinasabi ko? Okay. Wala akong problema humingi kayo ng kagalingan sa inyong karamdaman. Wala akong problema na humingi kayo ng pangmatrikula ng inyong mga anak. Wala akong problema sa kung ano man yung mga present needs ninyo. Lahat tayo kailangan natin yan, hiningit sa Diyos yan. Pero pag limited lang doon, at hindi mo hinahanap yung person ni Christ, na makilala siya ng lubusan, kung sino talaga siya, you no longer seek His words. May malaki kang problema kasi hindi yan ang instruction ng Panginoon. Okay? Kaya sabi rito, do not work for food that perishes. Kasi yung pagkain lumilipas yan, kapatid. Kakain ka, maya gutom ka na. Yung kinain mo, idadigest ang tiyan mo, magiging dumi yan. Idudumi mo rin yan. Maya gutom ka na. Pero ang sabi ng Panginoon, do not work for food that perishes, but for food that endures to eternal life. Dapat ito yung talagang, aside doon sa mga material things na kailangan natin, yung pagkain na kailangan natin para sa kaluwalhatian, para sa eternity. Hindi lamang mga temporal things ang pinagtatrabahuan natin, we also work for eternity. Kaya nga yan ang instruction niya. Do not work for food that perishes, but for food which endures to eternal life. Malinaw po ba mga kapatid? Which the Son of Man will give to you. Siya lang makakapagbibigay nan. Wala nang iba. Not even your pastors. Si Jesus lang makakapagbibigay niyan. For on Him the Father, God has set His seal. Okay? So importante yan mga kapatid. Kilalanin natin, we have the responsibility not only to ask for our daily needs, our physical needs, our material needs, but also to know Christ more and more and more.
habang tayo'y tumatagal sa pananampalataya. Amen po ba? Kaya nga, pinagpatuloy ng Panginoong Yesus yung discussion sa John chapter 6. Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, it is not Moses who has given you bread out of heaven, but it is my Father who gives the true bread out of heaven." So yung kung papaanong si God nagbigay ng physical bread from heaven, pero merong totoong tinapay na kailangan ng tao na pag kumain siya noon, hindi na siya mamamatay. Di ba? The bread of God is that which come down out of heaven and gives life to this world. And then they said to him, "Lord, always give us this bread." Okay? Pero yung nasa mind nila, natural man eh. Ang akala nila, yung tinapay lang na everlasting na supply ng tinapay, yun lang nasa mind nila. Kasi natural man nga eh. Hindi na nakikita yung spiritual things. Nang sinasabi ng Panginoon, "Manalig kayo sa akin, for I am the true bread of life." Yung nananalig sa akin, mabubuhay magpakilanpaman. Kilalanin niya ako. Kaya nga sa may John 17 verse 3, "This is eternal life, that they may know you, the only one true God, and the Son whom you have sent." O, nakita niyo yung verse na yon? John 17 verse 3, "This is eternal life." Dinipay niya kung ano yung eternal life. "That they may know you." Ngayon mga kapatid, kontento na ba tayo sa pagiging Kristiyano? Hindi na tayo nagbabasa ng Bible? Kontento na ba tayo na, nagpe-pray ka naman eh. Kontento ka na doon, kapatid? Padala-dalo ka lang ng gantong Zoom meeting. Pero hindi ka na nag-personally na sinisik si Christ na makilala mo talaga siya. Kasi yun ang instruction eh. Kilalanin mo si Christ. Work for food that endures to eternal life. At ang sabi sa John 17, "This is eternal life, that they may know you." Yung knowledge of God. Importante yan, kapatid. Knowledge of God. Anong alam natin sa God? Ikaw ba, kapatid, kilala mo na ba talaga ang Holy Spirit? Alam mo ba yung Trinity God? Kaya mo bang i-explain yung Trinity God? So nakita natin mga kapatid, ang dami nating problema. Kasi bakit? Ang panalangin kasi natin puro material things. Hindi natin siya kinikilala. Sino ba tong Diyos na sinasamba natin? Nais ng Diyos na makilala natin siya eh. Nais ng Diyos, kalooban niya yon. Kilalanin natin siya. He is our Lord. He is our God. Sige nga, magtanong yung anak mo, bakit si Jesus tao lang naman siya? Paano siya naging Diyos? Paano papaliwanag yan? Kasama, kapatid, sa ating kaligtasan, ang kilalanin mo ang Diyos. Sapagkat ang linaw noon, John 17 verse 3, "This is eternal life, that they may know you." Makilala ka nila. Knowledge of God. Okay? "He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. But I say to you that you have seen me, and yet you do not believe." Kasi ang kailangan lang nila kay Jesus, yung physical bread lang. Ayaw nila kay Jesus na makilala si Jesus deeply. That's the problem ng maraming Kristiyanong nakilala ko. Puro physical bread lang ang kailangan nila kay Christ. Natural man. Natural thinking. Hindi sila lumalagpas, ang mata nila hindi lumalagpas doon sa mga bagay na yon. And I pray mga kapatid, dito sa atin, sa mga nakikinig sa Zoom meeting na to, maituwid yung mga mali. Kumawala tayo doon sa traditional na nakikita nating mali, na puro physical things lang kailangan natin kay God. Hindi na nagbabasa ng Bible. Hindi na kinikilala ang Diyos. Instruction ng Diyos yun eh. Kilalanin mo ang Diyos mo. Sabi nga rito, no? "Truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. I am the bread of life. Your father ate the manna," yung physical bread, "in the wilderness, and they died." Totoo naman eh. Diba? Sige, ikaw kapatid. Ang hinihingi mo kay God, puro physical things. So sige, bigay ng Diyos sa'yo.
Mamamatay ka rin naman eh. Hindi yun nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung physical things, yung material things, kung iyan lang ang kailangan mo sa Diyos para mabuhay, nagkakamali ka. Kasi you will die. You will die with it. Okay, meron pong microphone na naka-open. Paki-turn off po. You will die. Pag puro material things lang ang iyong hinihingi sa Diyos. Okay? Ang nais ng Diyos yung manalig ka sa Kanya. Kilalanin mo ang Panginoon at iset mo ang iyong pag-asa sa Kanya. This is the bread which comes down from heaven so that the one may eat of it and not die. I am the living bread that came down out of heaven. If anyone eats this bread, he will live forever. And the bread also which I will give for the life of the world is my flesh. He is not talking physically. Hindi tayo tinuturuan dito ng Panginoon ng cannibalism. He is talking about faith in Him. Eternal life can only be realized through faith in Christ alone. Okay? At pero yung faith na ito, it includes yung knowing Him deeply, His person and His works in us. All His promises about eternity. Okay? Kaya nga rito, tignan ninyo yung instruction dito ni Apostle Paul. Tignan ninyo ha. Therefore, kung kasama ka sa mga tinawag ng Panginoon, if you have been raised up with Christ, ano yung instruction sa atin? Keep seeking the things above. Ano yung mga things above? Hindi ba yung mga heavenly things? Hindi lang yung earthly things? Maraming Christians, puro earthly things ang kailangan na kay God. Kaya nauso yan yung prosperity gospel eh. Akala nila kay God magpo-prosper sila materially. Hindi ganyan sinasabi ng Panginoon. Keep seeking the things above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things that are on earth. Ang linaw naman po, hindi po ba? Kaya nga, pag ang content ng prayer natin, puro mga bagay na makamundo lamang, malaki ang problema mo, kapatid. Okay? Pag ang mind natin hindi nakaset sa heavenly things, malaki ang problema natin, kapatid. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, for you died and your life is hidden with Christ in God. Yung totoo mong buhay ay hindi lamang itong physical na body na ito. Your true life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is our life, is revealed, then you will also be revealed with Him in glory. Tatalakayin natin yan separately some other time. Kung ano tong pinag-usapan dito, you will also be revealed with Him in glory. Because this is the ultimate inheritance of every saints. Amen? If you set your mind on things above, hindi lamang puro material things, hindi lamang puro physical things, but you seek next to the kingdom of God is the heavenly things. Okay? Kaya nga, dito, magtatapos na po tayo, 2 slides na lang. Okay? Ang sabi rito, ito po sa Isaiah. Tingnan mo. Come. Kayo mga nauuhaw. Sinabi ni Jesus yan ang nauuhaw minom sa akin. Ang nagugutom kumain sa akin. Sabi rito, actually si Christ ito yung tinutukoy ni Isaiah 500 years before bago pinanganak ang Panginoong Jesus. Sabi ni Prophet Isaiah, through him, through the power of the Holy Spirit, come, everyone who thirsts, come to the waters. He who has no money, come, eat, buy and eat. Come, buy wine and milk without money, without price. Kasi si Christ ang nagbayad niyan para sa atin. Why do you spend your money for that which is not bread?
Isipin nyo tayo, kung materialistic tayo ng mga Kristiyano, ang nakikita mo kay God, puro mga material things, puro mga physical blessings. Pag yan ang nakikita mo, malaking problema mo. And your labor for what does not satisfy. Kasi nga, di ba, sabi nga kanina, kakain ka, and yet mamamatay ka pa rin. Di ba? Walang masamang humingi ng pagkain. Ako humingi din ako sa Diyos ng pangangailangan namin araw-araw. Pero hindi lang yun, kapatid. Ang winawasak natin sa gabing ito ay hindi lamang, wag lamang kayo ma-focus sa mga material things o physical things. Kung hindi, i-focus ninyo ang inyong pananampalataya sa mas higit pa sa pagkain. Work for food that endures to eternal life. Okay? Yung nagbibigay sa atin, hindi lamang ng panandaliang satisfaction, but eternal satisfaction. Yung masasatisfy ang soul mo. One day, mamamatay tayong lahat, mga kapatid. Kayo ba fully assured na kayo sa may salvation? Naunawaan na ba talaga ninyo ano ba yung ginawa talaga ni Christ exactly para sa atin? Paano niya pinagbayaran yung ating mga kasalanan? Okay? Paano niya pinagbayaran? Malinaw ba sa ating lahat yan? Listen diligently to me and eat what is good. Sabi nga pong pakipatay, sino ba yung nagkasalita? Pakimute po. Pakimute. Naririnig po kayo rito. Okay na po? Okay. Listen diligently to me and eat what is good. And delight yourself in rich food. So, we are not talking here ng physical food, ha? Ito yung food that endures for eternity. Incline your ears. Itong pinag-usapan dito, yung pananalig kay Jesus. Yung pagkilala sa person and works ni Jesus Christ. Incline your ear and come to me. Hear that your soul may live. Hindi lamang yung physical body mo ang mabuhay, but your soul may live. And I will make with you an everlasting covenant, my steadfast sure love for David. And then finally, okay, so ito yung ating utmost priority. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? Unahin natin yan. Kasi yung mga bagay na yan, yan yung mga bagay na makalangit eh. Yan yung mga bagay na eternal. Yan yung mga masigit kaysa sa mga pagkaing pisikal. Uulitin ko bago ako magwakas, hindi po ako against na humingi kayo ng pangangailangan ninyo. Dapat tayong humingi niyan. Kasi commandment ng Diyos yan. Inuutusan tayo ng Diyos na humingi tayo sa Kanya araw-araw ng ating pangangailangan. Kalakip ng ating kalusugan, kagalingan ng ating karamdaman, kaligtasan, kapayapaan, marami tayong pangangailangan. Alam ng Diyos na kailangan natin ng lahat ng bagay na yan. But, itong mga bagay na to ay mga bagay na temporal lang. May bagay na mas mahalaga na nais ng Diyos na hingiin natin. Ano yon? Mga bagay na eternal. Okay? So, isama natin ito, mga kapatid. Tatandaan natin ang Diyos natin na nag-utos sa atin na nagsabi sa atin na give us this day our daily bread ay nais niya na maintindihan nating lahat sa kanyang provisions, sa kanyang divine providence, ay merong principles na umiiral. Okay? At nais ng Panginoon na tayong lahat ay tayong lahat. Okay. Ayan. Meron pa rin nakakasingit. Okay. Kasi, pasensya na po ha, maging aware po tayong lahat sa inyong pong mga microphone. Kasi kapag naka-open ang microphone ninyo, naririnig po kayo rito at nakaka-distract po sa pagtuturo. Kaya
Kaya pakiusap po, maging aware po ang bawat isa na patayin po ninyo ang inyong mga microphone. So, i-open nyo lang po ang microphone ninyo kapag kayo po ay sa question answer po mamaya, doon lang po ninyo i-open para po dire-diretso po yung ating discussion. Please lang po, pakiusap po. Okay? Thank you po. Patapos na po tayo. So, ayon po sa ating pinag-aralan, ang pagkain ay dalawang klase. Merong tinatawag na physical, meron ding spiritual. So, hindi lang puro physical ang hinihingi natin. Kasi yung mga physical, temporal lang yan. Lilipas din yan eh. Pero yung sinasabi natin, yung nais ng Panginoon sa atin na hingiin din natin, ay yung mga pagkain ding spiritual na kailangan ng ating kaluluwa, which will endure forever, for eternity. Okay? So, I pray mga kapatid na nakatulong sa inyo ng malaki ang atin pong pag-aaral ngayon. Bago po tayo mag-pray, I request po na paki-on po lahat ng mga camera. Mag-picture taking lang po tayo. Tayo po ay merong 30 participants ngayong gabi. Paki-usap po, paki-open po ang inyong mga camera. Yan. In-invite ko po yung ABS-CBN na kunan po tayo ng picture ngayon. Sige po. Sige po, Sister Nika, Sister Shirley, Brother Jericho, Sister Segundo, paki-open po, Brother Jerry, Sister Gold, Sister Jane Hernandez, Sister Brens, Sister Shirley, Sister Ninya, paki-open po ang inyong pong mga camera bago po tayo dumako sa, yan. Okay, so kulang na yung screen natin. Okay, so pag-picture taking po muna tayong lahat. 1, 2, 3. Yan. Thank you po. Sorry po. Ulitin ko po. Yan. Print screen. Pause ko lang po. Ayan. Thank you po. Pakipatay na po. Pwede na po. Okay. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, O Lord, sa gabing ito. Salamat po, O Lord, sa pagtuturo mo sa amin. Salamat po sa iyong habag. Salamat po, O Lord, sa iyong sustenance sa amin at hindi lamang sa mga physical aspect, kundi ganun din sa mga spiritual aspect. Father God, above all things, O Lord, sa aming mga hinihingi sa iyo, kailangan po namin, O Lord, ang lahat ng mga bagay na ito. Marami sa amin, O Lord, ang may mga karamdaman na humihingi sa iyo ng kagalingan, Panginoon. Sapagkat ikaw lang ang tanging manggagamot at wala ng iba. At Lord, kahabagan mo nawa kami. Marami kami mga kapatid na nangangailangan ng iyong saklolo sa kailang mga kinalalagyan. Kailangan din po nila ng mga trabaho, kailangan po nila ng kabuhayan, kailangan din po nila ng iba't ibang pangangailangan. But above all things, O Lord God, we pray that we may know Christ deeply. Kung sino siya sa amin bilang, hindi lamang bilang tagapagligtas, makilala rin din namin siya bilang Panginoon. Both Lord and Savior. Makilala namin ang kanyang deity, Panginoon. Makilala namin, O Lord God, ang kapangyarihan niya sa aming buhay bilang mga mananampalataya. At maunawaan namin ang lubusan ang power ng kanyang mga ginawa nang sa ganon, O Lord God, makamtan namin, O Lord, ang pangako mo sa amin sa inaharap. Panginoon, kahabagan po kami at pagpalain sa gabing ito as we study your word, as we go to the question and answer portion, O Lord God, samahan po kami ng Espiritu Santo. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you all po. Sige po, Sister Joy. Thank you po, Pastor Jess. Naibaba po mensahe. Napaka-powerful message po para sa amin, para lumakas po, magkaroon po kami ng karagdagang karunungan tungkol sa kanyang salita. Amen. Purihin ng Diyos sa bawat buhay po natin. Yes po, open na po ang question and answer. Kung meron po kayong nais na idagdag, mute lang po ninyo ang microphone po. At kung may, pwede po kayo magtanong kung may mga, kahit wala po sa topic, kung may question, lalo na po kung nagpasa po kayo ng Biblia nyo na meron kayong hindi po naunawan. Open po sa abot kakayanan ng ating pastor ay masagot po. Amen.
open po. Sino po ang nais manguna ng katanungan? Amen po, ako po, Ma'am Joy. Yes po. Opo. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Pangalawa po sa ating butihing pastor na si Pastor Jess na ginagamit po ng Panginoon na kung saan ay nagbibigay po ng kaunawaan upang lalo po nating makilala ang Panginoon. Totoo po na pag hindi mo po talaga kilala yung sinasamba mo at hindi mo kilala yung katangian niya, kung gaano siya ka-powerful or kung gaano po siya yung pong ano po niya, pagka ano po, pagka-Diyos niya, no. Salamat at purihin po ang Panginoon kasi noon po nung hindi pa po talaga siguro nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sabi nga po ni Pastor pagka talaga sinik mo si Lord, inunawa mo siya lalo na ah, naging way ito pong aklat ng buhay na ating pinagbubulay-bulayan ay nagbibigay po ng talento sa atin upang lalo po natin makilala ang Panginoon. Kaya salamat po sa tama naman po si Pastor Jess na sa mga ganitong gawain po, no, ay sabi ko nga ito yung naging paraan ni Lord nung talagang ang alam ko lang po kasi noon totoo po ito nung sabi ko line of 40 plus na ako ano kumbaga di ko man lang kilala ano yung si Father God, si Jesus Christ at saka yung Holy Spirit po. Pero dahil nga po sa dinesire ko po talaga na hanapin siya at siguro alam nga totoo nga po yung sinasabi ni Pastor na pinagpipray pa lang po natin alam na niya. Kaya purihin po at salamat po sa Panginoon na ano po na ah, sa magpamamagitan po ng gawain na ganito, even na may mga ano ka po, kahit masama yung pakiramdam mo pero still pa rin po yung may desire po tayong pagsisik ko po ng salita po ng Panginoon na kung saan na nga po no, pagkilala mo po talaga ang ating Panginoon, no, parang sa tao po, pag hindi po ba pagka may iniidolo kang tao, yun, siyempre tinatanong mo, or yung kasama mo sa bahay, or ano mo, yung po, tinatanong mo, inaalam mo kung anong paborito niyang pagkain, ano yung ayaw niyang ugali, ganyan, di po ba? Pero pag kay Lord po talaga, no, pag nakilala mo po siya ng lubos, at ako po isa din po living testimony sa inyo, na kung paano po kumilos po talaga ang Panginoon sa atin. Pag alam po natin, kilala po natin siya, no, kung gaano po siya kabuti, gaano po siya kapangyarihan, kung gaano po siya katapat sa mga salita niya, no po. Hindi na yung katulad ng dati, sabi nga po ni Pastor na last resort na lang po sa atin si Lord. Yung ginagamit muna natin yung una nating lakas, tapos pag wala na yan, diyan ka pa lang po pumapasok sa Kanya. Pero pag inuna po talaga natin si Lord, marami na pong pinatunayan si Lord sa buhay ko na alam naalala ko noon na siya po talaga lagi. Hindi ako, kumbaga po yung that time po kasi na nasa Malaba ako ng karamdaman na lagi po siyang sinisik ko kasi inisip ko bakit ako magre-rely sa kapatid ko o kaya magre-rely sa tao. Para lang pong nililipat ko lang po yung bigat, nililipat ko lang yung kahinaan ko, sinishare ko lang yung paghihirap ko, hindi po. Kaya tama po, napakabuti po ng Panginoon, pinapaunawa niya, binibigyan tayo ng understanding sa mga pangyayari po natin sa buhay, na siya po yung nagbibigay po sa atin ng kaunawaan at siya po yung nagpapaalala sa atin at siya po yung nagbibigay po sa atin ng way para lalo po natin makilala, maranasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mga himala, ang kanyang mga pagkilos at pagpapabago po ng ating kalooban. Kaya purihin po ang Panginoon. Tuloy nga po napakabuti niya. Pag once po talaga si Lord ang inuna po natin sa lahat ng ating mga uh, 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 naisin sa buhay o naman po yung mga trials na lumalapit sa atin, nagiging magaang na po to dahil kilala na po natin ang ating sinasandigan at kilala na po natin ang ating Diyos na sinasambang at siya ay tunay na buhay po sa ating buhay at sa patuloy na pagkilos po niya sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon, sa Diyos, at salamat din po sa Banal na Espiritu, no po. Siya pong nagbibigay po sa atin, no, ng talento. Siya po yung nag-guide sa atin. Siya yung nagbibigay po ng kaisipan
kung paano po yung gagawin po natin, yung pagkilos po niya, at lalo na po ang ating Panginoong Hesus na siya po ang ating tunay na tagapagligtas, na siya lamang ang nag-iisang anak ng Diyos na walang kapintasan, na siya lang po nag-iisang walang kapintasan, na siya po nararapat na handog na buhay para po sa ikaka at kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Kaya salamat po sa Panginoon at sa ating butihing pastor na si Pastor Jess. Amen po. Amen. Sa purihin ng Panginoon, pagpalain ka nawa, Glory to God. kapatid, ng ating Diyos, and may the Lord grant all the desires of your heart. Si Brother Julius nakataas ang kamay. Sige po. Ay, percentage po sa message ngayon. Ang dami kong nalaman. Bali, ano lang po. Thank you sa message. And ito lang tanong ko. Kasi ngayon, pinagtatalunan ngayon ng mga ministries. Ang dami ko na si ministry sa sinalihan. Talagang pinagtatalunan to. This is about end time. Ngayon, totoo po ba, Pastor Jess, na nagsisimula na ba yung sinasabi nilang Mark of the Beast? In which nagsisimula na ngayon kasi sa Sweden, yung nilalagay nilang microchip sa kamay. So, yun na po yung, yung tanong ko. And thank you po sa message ngayon. God bless everyone po. Alam mo kapatid, masyadong nagtataka ko bakit masyadong engrossed tayo yung mga kapatid natin about Mark of the Beast. Ang problema kasi may malaki tayong problem sa pagbabasa ng Book of Revelation. Kasi alam mo kapatid, kung ano yung nag-shape ng mind mo, yun yung magiging ganun ang worldview mo about the Book of Revelation. Pag hindi mo nakita ang Book of Revelation as revelation ng Lordship ni Christ, kung hindi mo, pag ikaw nagbasa ka ng Revelation at hindi mo nakita si Jesus bilang conqueror at na-focus ang mata mo doon sa may beast, aakalain mo na mas makapangyarihan yung beast kaysa kay Jesus. Yan ang problem na ang daming mga Kristiyano may problem sa pagbabasa ng Book of Revelation. Ang book ng Revelation ay revelation ng Lordship ni Christ. Revelation ng tagumpay ni Christ. Si Christ ang bida doon, hindi si Satan. Okay? So, basahin natin yung the entire book. Pangalawa, ang Book of Revelation is highly symbolic. Hindi lang siya basta-basta symbolic. Highly symbolic. Okay? So, pangatlo, alam nyo ba, sa may basahin mo ang Book of Revelation, hindi lang naman Mark of the Beast ang ano doon, ang issue doon Si God may mark din siya sa kanyang mga redeemed. Bakit sa dinadami-dami ng mga nagtuturo about the Book of Revelation, never na mention yung mark of God sa forehead ng mga hinirang ng Diyos? Bakit ang emphasis puro si Satan, puro yung beast, yung mga microchips? Ay nako mga kapatid, ako matagal na akong nag-aaral ng Bible. Alam nyo ba, pabago-bago yung kanilang mga identification ng mark of the beast. Nung una, nung wala pang technology, hindi pa ganong mataas ang technology noon. Literal natatatakan ka ng 666 sa noo. Tapos nang nauso unti-unting nauso yung technology, nauso yung barcode ang pinagdiskitahan nila. Lalagyan ka ng barcode sa noo. Nauso ang national ID. Sabi nila, national ID ang gagamitin ng beast. Tapos nauso ang microchip na naman. Pabago-bago na lang. Halos lahat ng pope ng Rome ginawa na nilang 666. Lahat ng presidente ng Amerika ginawa na nilang pinagbintangan na 666. Hanggang ngayon, patuloy na, ewan ko kung saan nanggagaling lahat na lang ng mga to. Bakit? Kasi ang problem, na-miss nila si Jesus Christ. Na-miss nila si Jesus Christ as Lord, as King of Kings and Lord of Lords. Hindi nila nakikita yung tagumpay ni Christ. That's the problem. Ang nakikita nila si Satan. Ayan, makapangyarihan si Satan. Ito na yung beast. Nagtataka nga ako, where is the mark of God? Sa forehead. Andun yung basahin yung Book of Revelation. Where is that? Maling emphasis. Maling pagtuturo. Alam nyo ba, marami mga preacher kasi ganito Alam mo yung scare preaching. Tinatakot yung mga tao. Ganito, malapit na matapos ang daigdig. Ganto. Ayan na, magugulo ng daigdig. Wala Patalo.
Sa halip na makita mo si Jesus as conqueror sa history, na-redeem niya, nabaliktad niya, na-reverse niya ng lahat ng bagay, sa halip na makita natin at mag-concentrate tayo sa work ni Christ, ang nagko-concentrate pa rin tayo yung si Satan as defeated. Parang makapangyarihan pa rin si Satan kaysa kay Jesus Christ. Nakakalungkot yung mga baliktad yung pananaw ng mga Kristiyano. I hope, Brother Julius, nakatulong sa iyo ito. Ay, po, sobra po. Amen. To God be all the glory po. Thank you po. Thank you, Pastor. Amen. Open lang po. Open lang po to. Unmute po tayo. Pastor Jess, Po. tayo po ay mananampalataya na tayo na po ay anak ng Diyos. Sa ngayon may tatak na po tayo. Lahat ng redeem kay Christ, Amen. lahat ng ay tinatakan ng Panginoon. And that's why ang pangalan natin ay nasa Book of Life. Paano po? Amen? Nasa Book of Life ang ating pangalan dahil kay Christ. Okay? We are sealed. Yung pagtatak ngayon, hindi niyo napansin sa sa mga book ng epistles ni Apostle Paul, yung Holy Spirit is the seal, yung ating seal sa Panginoon. Ano ba ang presence ng Holy Spirit sa atin? Seal ng sonship natin, sabi ni Apostle Paul. So yun in a very symbolic way sa kasi ang Book of Revelation is symbolic. In a symbolic way, yung pagbigay ng Holy Spirit sa atin ay symbolically parang tinatakan ng Diyos yung noo natin. Symbolic 'yon. Okay? Ganon din yung sa may mark of the beast, symbolic din siya. Pero ibang topic 'yan. May maraming mali diyan sa may na 'yan eh. Pero someday upuan natin 'yan separately. Thank you, Pastor. Okay. Open lang po. Open po ang question po natin. Tama ka? Wala na pa? Ang bilis naman. Pwede pa Yes magtanong yung iba. Ask lang po kayo ng question. Open lang po. Pastor, isa pa po. Sige lang po. Paano po natin ma-identify kung tayo po ay trials or nasa discipline po tayo? Kasi lagi pong sinasabi po na tayo po, lagi na lang natin nadidinig is trials. Yet yung pala dinidisiplina po natin. Dinidisiplina na po yun. Meron tayong mga pagkukulang dyan sa pagkaunawa. Minsan, ang tingin natin sa lahat na nangyayari sa atin, kaya tayo, ang tingin natin lahat minsan trials. Nakakalimutan natin minsan yung iba ay consequences dahil sa pagkakasala natin. For example, narinig ko ito sa isang tao. Narinig ko na sabi niyang gano'n dumadaan ako ng pagsubok ngayon, matinding pagsubok. Ganon, unbeliever ito, dumadaan daw siya sa matinding pagsubok. Tapos, nung narinig ko yung kwento ng buhay niya, ay hindi pagsubok. Kinakastigate siya ng Diyos kasi yung buhay niya sinful. Mahilig siyang mangutang nang hindi siya nagbabayad. Tapos ang dami niyang tapos namumuhay pa siya sa immorality. Tapos hindi niya nakikita yung hindi kasi ganoon naman talaga ang unbeliever eh. Hindi niya na-distinguish. Akala niya pag nagkasakit siya, nagkaroon siya ng ganitong problema, akala niya pagsubok lang. Hindi nakikita na kinakastigate siya ng Diyos. Iba yung consequences ng kasalanan. Sa mundo kasi confused na lahat yun pagsubok. Okay? Meron din naman tinatawag na discipline. Kunyari, tayo as Christian,
binibigyan ka, si God nagpo-provide sa iyo, siya ay binigyan kanya ng trabaho, ng resources, kaya lang nami-mismanage mo. And then bigla kang dumaan sa krisis ng buhay kasi nga na-mismanage mo yung resources na binigay ng Panginoon. Ang tawag natin doon minsan pagsubok. Doon sa krisis na yon. Pero hindi mo nakita yung kamay ng Diyos na bilang anak, dinidisiplina ka ng Diyos. Way ni God yun na i-discipline tayo. Sa Hebrews discussion yan na kung anak ka, didisiplinahin ka. Kung hindi ka anak, hindi ka didisiplinahin. Hambalos yun. Parusa yun sa mga unbeliever. Pero sa atin, discipline as Christian. Tinuturuan tayo. Kaya lang, it seems na ang mga Kristiyano, hindi niya nadidistinguish yun. Hindi niya natututo. Kasi pag hindi mo nakita na ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon, hindi ka mare-reform. Hindi ka mare-reform. Pag hindi mo alam i-distinguish yung discipline of God at saka yung talagang purely testing of faith. Diba? Meron talagang yung pure na testing of faith. Yung talagang lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon, ginagawa mo yung kalooban niya, and then pinadaan ka ng Panginoon for a very specific purpose. May mga ganun po yun. Okay. Okay ba yan, Sister Joy? Amen. Thank you po, Pastor. Sige po. May iba naman po, magtanong po. Meron pa kayong dadagdag? Meron kayong gustong i-share? Ako po, good evening po, Pastor. Ako po, idadagdag ko lang po, ako kasi po ay dumaan sa testing of faith. Dati po kasi nagtagal po yung aking karamdaman ng 7 years kasi sa takot po na magpa-opera. Pero nun pong talagang gusto na ni Lord na yung faith ko ay mag-grow. Yun po na talagang na-opera po ako na nung nandun na po ako sa operating room, doon ko po na naramdaman na kumbaga po ay yung faith ko, gusto ni Lord na ibigay ko yung buhay ko, itiwala ko sa Kanya na kaya niyang iligtas ako kung ano man yung dinadaanan kong karamdaman na tiniis ko ng 7 years dahil sa kawalan po ng pananampalataya sa Kanya. Pero salamat po sa Panginoon kasi pinalago niya po ako dahil doon. Ang dami pong dinaanan ko kasi syempre pag ooperahan ka po, may mga process yan, may mga ultrasound, ganyan na maiisip mo baka cancer na nung time na mga ganun po talagang umapit po ako ng todo sa Panginoon. At doon ko po nalaman na talaga po palang ang Panginoon ay buhay at kayang-kaya niya lang po na tulungan ka maging sa financial. Kasi talaga pag ooperahan ka po, kailangan mo ng pera. Pero yun, bumuhos po yung tulong niya na hindi mo aakalain po na ganun. Kasi talaga pong hirap na hirap ako noon. 7 years po ako nagtiis tapos yung pong hirap ng buhay dahil hindi naman po ako makapagtrabaho. Pero yun po, salamat po sa Panginoon. Yun lang po, Pastor, gusto ko lang pong i-share sa mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Maganda yun, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kung ang reason mo kaya hindi ka makapagpagamot dahil nga sa yung kahirapan ng buhay, okay din yun. May mga iba kasi talaga natatakot ng pa-opera. May isa yun sa mga reasons Yung iba naman, walang pera. Pero yung iba naman kasi, meron din yung ibang, yung alam mo, extreme faith, yung ayaw nilang magpa-hospital dahil nga sa dapat Kristiyano ka, hindi ka nagkakasakit. Alam niyo ba may ganong katuruan na umiikot sa ating sa ating circle? Yes po, Ang Kristiyano hindi dapat nagkakasakit kasi anak ka ng Diyos. I think that's wrong. Walang biblical basis 'yon. Kasi tayo, yung katawan natin nasa fallen state ito katawan ito ni Adan na i-decree na yung kamatayan dito. Magkakasakit talaga ito. Mamamatay talaga tong katawang ito. Pero ang mahalaga doon hindi yung kamatayan, yung buhay na tinanggap natin kay Kristo. Okay? Yun yung mahalaga doon, yung makamtan mo yung buhay. Kasi talagang na-decree na ni God, hindi na po pwedeng i-reverse ni God. Etong katawan na ito na minana natin kay Adan, mamamatay talaga ito, babalik to sa lupa.
Kaya nga tayo binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa, ng Espiritu Santo, binigyan tayo ng pananampalataya na maunawaan natin yung mga hiwagang ito, yung pag-asa na meron tayo kay Jesucristo, so that ano man mangyari yung sa buhay na ito na binigay ng Panginoon sa atin, ay makapagpapahinga tayo kay Jesucristo. Nandoon pa rin ang tagumpay kahit na tayo may karamdaman, kahit na sa kamatayan, kahit na sa kahubaran, kahit na sa panganib, kahit na sa anumang sitwasyon, titingin tayo sa tagumpay ni Jesucristo. Yun ang wag mawawala. Sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay nito, marami tayong pinagdadaanan. Marami mga Kristiyano ang may sakit karamdaman, malulubha pa. Pero tumingin kayo kay Kristo, the author and the finisher of our faith. Kasi yung buhay natin, katulad nga lang lately, meron kaming kaibigan na pastor, namatay siya, na recently lang, at ngayon nakaburol nga siya, bukas ang libing, at magme-mensahe nga ako doon bukas. Ganon, inaliw ko yung anak niya, na ganon. Tanggapin natin, iset natin yung hope natin sa gospel. Kaya nga mahalaga, kapatid, na maintindihan nyo ang gospel. Yung mga pangangailangan natin, kagalingan, physical health, or mga material needs, kailangan natin yan, yes. Pero ang lahat ng iyan ay lumilipas pa rin. Gagaling ka ngayon, humingi ka ng kagalingan, magkakasakit ka pa rin, mamatay pa rin tayo. In due time, tinakda ng Panginoon. Ang pinakamahalaga rito, kapatid, sa pagpanaw natin sa mundong ito, ay nakikilala mo si Jesus, yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang ginawa. The person and works of Jesus Christ. Yun ang pinakamahalaga bago anuman. Ako, I do not know. Kung ngayon, bukas, buhay pa ako, I do not know. Pero hanggat nabubuhay ako, hanggat may hininga ako, I will serve the Lord. Okay? Lahat tayo, dumadaan tayo in different situation, may mga sakit karamdaman. Hindi po yan dahil makasalanan tayo. Kung hindi talagang inoordina ng Panginoon na ganito talaga. Okay? Pero we pray. We ask God, Lord, heal us, heal us. Si Apostle Paul nga di ba? Nagpipray siya na tanggalin yung thorn in the flesh sa kanya. Pero hindi siya dininig ng Panginoon. Hanggang sa na-realize niya, yung message ni God sa kanya, very important. My grace is sufficient for you. So, ibig sabihin, kapatid, pinagaling ka man ng Diyos o hindi, dininig man ng Diyos ang panalangin mo o hindi, ang katotohanan nun, His grace is sufficient for all of us. At ang Diyos ay hindi nagkukulang. I pray, kapatid, na kapag-encourage sa iyo yan. Amen. Sige po, Sister Joy. Amen pa. Open lang po. May time pa po tayo para magtanong kay Pastor. Sayang po, privilege po to. Ay, nalimutan ko. Sorry, follow up lang, Pastor. Ano po ba yung mark of God? Nalimutan ko tanongin yun. Basahin mo. Bago ko sagutin sa iyo, bro, basahin mo muna yung Book of Revelation. Patay. Sige na nga. Magbasa ka muna. Review ko lang naman ulit. Sige pa, sige pa. Okay po. Amen po. Sino pa ang gusto magtanong? Ako, sister. Sige Oh, po. Brother Fortun, long time no see ah. Nakahabol po kasi may rana eh. Medyo nakaano po. Salamat po, Pastor Jess. Tatanong ko lang po sa ito'y ang sumulat kasi ng ng Book of Revelation si John. Ano pagkakaiba, Pastor, ni John the Apostle saka John the Elder? Yung sumulat kasi siya parang na-exile sa isang lugar na doon niya naisulat yung Book of Revelation. One and the same person. Isa lang po yung pastor, isa lang. Sa Book of Revelation kasi matanda na siya noon, nasa island of Patmos siya, prisoner na siya noon. Matanda na siya noon. Siya na lang yung surviving apostle nung time na yon.
That is Mm. the last letter na written by the apostle. Siya na lang yung surviving apostle that time. Kaya nga Okay. tinawag siyang John the Elder. Pero John siya the yung Elder. author ng Book of John, siya yung author ng 1st, 2nd, 3rd John and the Book of Revelation. Siya pala, Pastor. Okay. So, paano kaya, tanong ko lang, Pastor, yung bang kalimitan yung sumusulat ng ganun kagaya ni Pastor John, na isulat niya yung Book of Revelation, ano po ang ano niya? Ano ang guide, Holy Spirit ba? O paano niya naisulat yung yan, Book of Revelation? Lahat naman, 'di ba sabi nga sa scriptures, ang scriptures sinulat 'yan by the inspiration ng Holy Spirit. Minsan pag-usapan natin 'yan separately. Okay. Paano sinulat ang Biblia? Kasi may iba't ibang mga diyan pagkakaunawa. Mas maganda upuan natin siya ng separately. Yeah. Pero bago man 'yon, bibigyan lang kita ng kaunting idea lang. Nung sinusulat yun ni John by the power of the Holy Spirit, hindi yung mindless siya. Ganon. At hindi rin naman yung parabang yung Holy Spirit lang susulat tapos parang kamay niya lang ginagamit, parang sekretary lang siya. Hindi po ganon yun. Involved din, it is the working of the Holy Spirit in him, pero involved din yung kanyang mind, body, and soul yung sinusulat niya yun. Okay. Parang ganon lang yun. Pero upuan natin yan separately para mas malinaw. Okay. Salamat po, Pastor Jess. Salamat. Thank you, sir. Then pa, may gusto pa? May gusto pa mag-question? Pastor Art, may gusto kang itanong? Or may dadagdag? Nasa labas pa ako, nasa biyahe. Ay, okay lang po. Okay po. Sa susunod na lang. Opo. Pero okay naman yung tour ni Pastor Jess, talagang nakakapusok. Tama yun. Nakakapusok talaga. Salamat, Pastor Jess. Opo. Thank you po. Sino pa po? Ano po bang ibang tanong? Meron pa? Meron pa gusto? Yes po. Thank you po. At wala na po yata, Pastor. Thank you po, Pastor. At now, encourage ko po ang bawat isa na mag-attend pa po tayo. At invite pa tayo at mag-share po tayo. Kung na-bless po kayo, alam ko po na-bless po kayo, ibahagi po natin ito, lalo na po sa loved ones natin, sa kapatiran po natin. Amen po. Amen. Glory to God sa bawat buhay po natin. Pastor Jess, pagpalain po ang buhay niyo. Thank you po sa time na nagkakaloob po ninyo po sa amin. Amen po. Okay. Thank you po. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po. Amen. God bless po, everyone. Bye po. Thank you. God bless. Salamat po, Pastor Jess. Welcome. Salamat po, Pastor. Shalom. Thank you po, Pastor. Bless po. Thank you po, Pastor.